po ako ay aaminin ko po na napuno ako ng inggit. Tuwing nakikita ko ang mga kaedad ko na masaya at walang alalahanin. Habang ako naman ay rumarakit ng kung ano-ano para lamang makaraos. Thank you. Isa Thank po you. sa mga racket ko ay ang pakikipagunahan sa paghahanap ng pagpag sa madaling araw. Pati na rin ang pag-iipon ng plastic at bote Naranasan mo alin o kumain ng pagkagat pagpag? ng mga labada. Pag naranasan mo kumain. Ang punang ito ay para lamang Ang mga galing restaurant na kahit kaunting Ay, mga sobra-sobra? Oo. sa Yung buhay. mga pantapon na. Kaya po Sa Manila daw marami yun. sa mga kapatid ko na parang Jollibee raw, marami Oo. yun. Pang inasal. Nakal para lamang makatawid. Tuwing tondo daw. Minsan po ay naiisip Hindi ko mo naranasan kung ano yan. ba ang kasalanan namin upang Pero pag maranasan napunta ako ng ang tondo, buhay. testing. Pero kahit na ganoon ay hindi po ako tumigil sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi po sumagi sa isipan ko na maghanap ng regular na trabaho dahil wala po akong sapat na edukasyon. At hindi ko rin po kasi nakakamta ng tiwala sa sarili. Pero nagbago po ang lahat ang kinausap ako ng aming kapitbahay na nagtatrabaho sa isang Pero restaurant. pag ako, ano yan, walang natitira sa akin. May naghahanap Wala sila akong kumakain. Oo, lalo. Pati butungan kinakain. Kinakatas ko. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukan. Yung laman na yung sa loob, masarap yun eh. Natanggap po ako Kung ano yung- bilang isang waitress. Parang dugo. Ngunit habang nagtatrabaho po ako doon ay mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng hustisya. Kawawa yung aso sa akin. Bakit kahit na anong sipag at overtime ko ay parang hindi ko pa rin nararamdaman na umaangat ang buhay ko. Kaya ang tanging bagay na ipinagpapasalamat ko na lamang po ay ang wala akong anak. At sa mga panahon yun ay naiisip ko po na kung sakaling mag-aasawa ko balang araw ay gusto ko na lamang po na may kaya sa buhay ang makakasama ko. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan at feeling ko ay deserve ko na rin ang mabigyan ng maranya at magandang buhay. Pero nagbago po ang lahat na unti-unti akong nausap ng aming restaurant manager na si Miguel. Alam ko po na hindi ko ng kayaman si Miguel, pero sa mga oras na nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ang pakaramdam ko po ay parang nawawala ang lahat ng bigat sa buhay ko. Pero rin minsan po ay hindi ako Parang tumakas ka sa trabaho mo ah. Ah, napunta. Gani ko yun. Gani ko ng mga truck. Kaya may ilalim sa mga truck eh. Kaya magdamit pa. Dito sa homeland, hometown. Il cargo ko yun. Sarado. Kasi aminin ko po na mahal ko siya, pero pinigilan Ano ba schedule niya? para sa buhay. Alam mo, upos tapos na yung trabaho niya. Kaya Hindi yung lugar. Di ba may panahon na binubuksan niya? maya-maya buksan na. Kapag gabi binubuksan. Yun yung buong damag bukas yung. Tinasarap niyo. Kasi Okay guys, dapat ka bukas dati yan. May mga dumadaan daw dyan ang bibilis. Mga ano pa, mayayabang pa raw. Kaya nag-picture sila. Kaya private yan eh. Ang may hawak ng susi dyan, sila ano, yung traffic enforcer. Pero boss kita eh. Nakakailang naman kung Miguel ang tatawag ko sila dito, diba? Baka mamaya... Noon minsan pagka sobra traffic dyan sa... Pagka itinawag. Buksan, oo. Sige, ikaw bahala. Pero Olivia, may tatanong sana ako sa'yo. Ano naman yun? Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Olivia, 8 months na ako naniligaw sa'yo. Ano? Nililigawan na? Kailan mo pala ako? Hindi sa nanunumbat ako ha, pero palagi kitang niyayayan na sabayan ako mag-lunch. Tapos paminsan-minsan sabay pa tayong mag-commute pa uwi. Tapos, deliver rin kita. Sandali lang. Nililigawan mo pala ako sa gabi na yan? Paano ba dapat? Sir, kasi Miguel, aaminin ko na magaan ang loob ko sa'yo. Hindi ko naaalala ang mga problema ko kung pinakausap mo at mas nagagalahan ako magtrabaho dahil sa'yo. Pero, hindi na naman sikreto sa mga priority ko sa buhay, diba? Alin dun? Yung makapag-asawa ka ng mayamang lalaki? Olivia naman, hindi lahat ng
hirap at ginawa. Yun na nga eh. Ayoko na ng hirap. Dito gawin pa kayo nadali. Ay, hindi, doon pa kayo. Doon pa. Pinapangako ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan kung sasagutin mo lang ako. Kailangan mo naman na ipakita ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, ikaw ang kulit mo rin eh. Sa totoo lang, napakalaking achievement para sa akin kung ginagawa ko ngayon. Hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo ng diretsahan ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Pero teka lang, ang hindi ko lang talaga kasi mag-gets sa'yo, eh kung paano mo ko nakukuha ng ligawan, eh, alam mo naman na napaka-ambitious ako. At yung kagustuhan ko na makakuha ng lalaki na ibibigay sa akin lahat-lahat, diba? Bakit? Paano ko nakakasiguro na hindi ko kayang ibigay sa'yo ang lahat? Hindi na ako kasi mayaman ng mga lalaking matagal mo nang inaasam. Pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. At yun ay ang iparamdam sa'yo araw-araw na mahal kita. Hindi ko na nga alam kung manhid ka o nagtatanga-tangahan ka lang. Taman akong tanga, pero wala eh. Talagang nahulog na ang loob ko sa'yo. At ganun rin naman ako sa'yo sa totoo lang.